Magandang araw mga boss. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa silihan ng mga tropa natin para sa step by step sa pag-aabono nito mga bossing. So ito mga boss ito na yung step number 3 ng kanilang siling Judhat. Ito mga boss, panoorin natin ito kung anong klase pataba na naman ba itong gagamitin dito. Hello mga boss, kumusta po kayong lahat? Ngayon nandito na naman tayo mga boss sa silihan ng mga tropa natin at papataba sila ngayon mga boss ng step number 3. So ito mga boss yung resyo ng pataba nilang ginamit ngayon kalating lata ng sardinas na purong urea at isang lata ng sardinas na binabad nilang complete triple 14. So hinaluan lang ng isang lata rin. Sige, ilagay mo na. Yan. So yan mga boss, isang lata ng sardinas na nilusaw na complete at saka kalating lata ng sardinas pinaghalo dyan sa isang 16 liters sa tubig at siya ang idilig sa puno ng sili. Yung pataba na mga boss sa binabad, ano yan 5 kilong complete triple 14 at 100 grams na humus. Binabad nila mga boss yan sa 16 liters sa tubig, magkasama yung humus at saka yung complete na binabad sa 16 liters sa tubig. Kaya maitim mga boss yung tubig. So doon sa mga baguhan na hindi alam kung ano yung humus, yan yung humus mga boss, yan yung isang uri ng soil conditioner. Yung humus powder yan mga boss, kaya yun maitim siya sa tubig pag nalusaw. Soil conditioner yan mga bossing doon sa mga baguhan. Meron kasi mga boss sila yung portion na parang hindi masyadong bumulas, mabagal. Baka acidic yung lupa kasi nga itong pinagtaniman lang sili, basal ito. Ang problema nito, damuhan ito dati, pinarotobito lang nila. Tapos after 1 week lang, nataniman na sili. Yung kumbaga yung damo, sariwa-sariwa naman, hindi man lang nabulok. Pinakluban na kagad ng plastic. Kaya yun yung may area na bansot yung sila, ayaw bumulas dahil maasim yung lupa, dahil yung damo nga sariwa. Pero may mga area naman din na malaki na, malago na. Yan yung mga lugar naman na walang damo masyadong makapal, kaya maganda yung yung bulas na. Dito yung ibang lugar yun nga medyo may bansot ng mga puno. So yan mga boss ang yan, kaya sila gumamit ng humus, soil conditioner. So ano na ito mga boss yung sili nila, 17 days na ito. Dahil ito transplant pa ito ng June 9 hanggang June 10 ngayon June 27. So 17 days na ito mga boss yung sili nila. Pero yung mga puno mga boss na medyo maganda arangkada talaga malaki na, malago na rin siya. At ayun, nakikita naman na rin sa plastic. Dahil 70 days na nga ito. Ayun malaki na rin. Meron lang mga ilan puno-puno na hirap bumulas dahil siguro maasim yung lupa. At yung damo ay sariwa. Dito mga boss, step by step lang dito mga boss ang ginagawa natin sa ating mga video para yung mga baguhan natin masundan, hindi sila maligaw. Mga boss, lalaki na ito yung area na hindi masyado madamo. Kaya yun maganda na sili. Step by step mga boss nga ginagawa namin dito para masundan nyo, lalo sa mga baguhan na hindi pa sanay magtanim ng sili, para hindi kayo maligaw sa pag-alaga at pag-apply ng abono. So sa ratio ng binabad na complete mga boss, wala namang pinagkaiba doon sa step number 2, pareho lang din 5 kilo. So ngayon iba lang dito ngayon sa step number 3. Sige, ilagay mo na. Kasi naghalo sila ng ng humus na 100 grams. So ayan, doon sa mga baguhan natin na hindi pa sanay mag-alaga ng sili. So bye-bye nyo lang mga boss ang sa hanggang nito sa step number 4 na naman. At titingnan ko kung kailangan na siya dagdagan ng pataba o ganun pa rin. Tingnan natin mga boss yung arangkada.
Kasi dito sa pagkakargan lang ng humus, sigurado magbabago ito, mag-iiba ito yung ano, yung bulas ito. Maring malago na ito sa step number 4. Pati yung medyo maliliit na ayaw bumulas, bubulas na rin yan. Kaya sa mga baguhan natin ng mga viewers na nakaantabay sa ating mga video na upload, sundan nyo lang po yung, yung step by step namin na ginagawa para hindi kayo baligaw sa pag-alaga. Kasi nga yung mga farmers nga, hindi naman pareho yung diskarte. So tayo dito mga boss, ang pataba itong nagamit namin, hindi siya gano'ng kalakasan lang. Ngayon kung kailangan talaga ng sili ang malakas sa pataba, step number 4 mga boss, malalaman natin to. Maaaring magdagdag o maaaring hindi pa rin. Umabot sa amin mga boss ngayon na narinig ko sa plastic mapatak yung ulan. Hindi naman siya malakas, ambon lang, kaso lang malaking patak. Kaya yung damo tagal masunog yung damo. Na-spray na ito mga boss ng ng herbicide. Ilang araw na ba nakaraan? 2 araw na yata nakaraan na mag-spray sila ng herbicide. Kaso nga lang yung makulimlim at mambon-ambon, matagal masunog. Pero may tama na yung mga boss yung damo. Ayan dilaw ng ibang dahon. So ang ginamit na rito ng herbicide mga boss, itong itong General 480 SL herbicide. So glyphosate ito mga boss, itong General herbicide. Ayan mga boss, kaganda na ito yung mga part na medyo maganda yung arangkada lago na may mga sanga na. Bulaklak na nga yan mayroon na bulaklak yung ibang puno malaki niya, mayroon na bulaklak sa dulo yan Ito malaki na ito, pero mayroon lang area na medyo hirap bumulas. Kaya naghalo sila ng humus. So tingnan natin maabos ang epekto, resulta sa 1 linggo ulit pag nagpataba siya ng step number 4. Kaya tuloy nyo lang maabos pagsubaybay sa mga video na upload ko. Para doon sa step by step na pag-alaga sili, di may makukuha kayong idea kahit paano. Lalo siyempre yung mabaguhan. Ngayon mga boss, maganda na sili, malaki na Baka sa step number 4 nito magbulaklakan na ito Ayun, malaki na ibang puno. Marangkada na siya, meron lang ilan na pulo-pulo na hindi masyado marangkada. Ito mga boss yung Red Hot F1, variety ng siling Taiwan. Ayan ito lugar ito medyo medyo maliit siya medyo mabagal yung paglaki niya rito. Hindi siya agad bumulas kasi yung unang pataba nito hindi kumain itong lugar na to Yung pangalawa naman kumain siya, kaso lang hindi pa rin ganun siya katindi. Kasi yung ugat nito mahina pa, sigurado ugat nito. Kasi pag acidic yung lupa talaga, yung ugat ng tanim hindi siya makakaporma ayaw lumago So ayan mga bossing, mga boss natin na mga baguhan. Tuloy nyo lang po yung pagsubaybay mga boss update nito at para mabalitaan ko rin kayo kung ano ba yung mag-itsura nito. Ano yung labasan ng mga pataba nila. Sige, lagay mo na. Nakikita naman nila yan. Kahit yung una yung takal kanina. Kalahati lahat ng sardinas na urea. Sige. At ayun, umulan mabasa yung yung urea nyo. Okay na yan. Nakikita naman ng mga viewers natin yan. Pag ito mga boss 1 linggo, baka itong damo ito mamatay na ito, baka masunog na ito. Maganda ito mga boss tingnan. Pag yung damo nasunog na yan, di madilaw na lahat yan. So pag tanawin natin yan, maganda na kasi makita natin yung birdie na dyan yung sili. Hindi na ganyan na makadaw sa gitna tingnan. 2 meters mga boss yung lapad ng kama niya ginawa dyan ng mga kama, 2 meters yan. Tapos yung plastic mulch nila hinatian mga boss, yung plastic mulch na 4x400
pinaputol ko sa gitna yon, pinahati. Para hindi masyado maksaya sa plastic. At saka para maluwag yung yung space maluwag. Hindi masikip. Kasi mayroon pag masikip mayroon pag-spray. Saka pag pataba, lalo na pag yung malaki na nag-harvest na mahirap. Hindi ka na makagalaw halos. Adya medyo maluwag ito. So hanggang dito muna tayo mga boss ha. Babay muna. Abangan nyo lang mga boss yung next update nito. At iba pang video yung upload ko.